Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Inyong May pahabol pa. May pahabol pa ang ating background. Anyway, maganda at masaya at masagana at masarap na pananghalian sa lahat ng ating mga kababayan, kaibigan at ka-BSCC dito sa bahagi ng ating bansa. Siyempre, maging sa labas ng ating bansa, ating mga kababayan, partikular ang mga OFW, ang mga migrant, at siyempre, ang iba pa, lalo na ang mga balikbayan. Pero ganun pa man, isa lang ang hinaharap natin yung problema, ang paglaban ng patuloy na pakikipaglaban pa rin sa mga lecheng pandemic na yan, na magkakamag-anak napaulat na virus at naging napangalanan ng code na COVID. Lumabas pa yung mga B1B-1-7, ayan, mga variant na yan, at ito pa Indian variant. Anyway, siyempre, araw ng Biyernes, mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC. At dun sa mga deboto ng Pong Nazareno, dyan po sa simbahang Quiapo, ay nako, hindi na kayo mapipigilan na talaga wala naman pwedeng pumigil, lalo na sa yung tinatawag na pananampalataya, yung ika nga faith na talagang hindi mo pwedeng talikuran kapag deboto ka ng isang santo. At siyempre, ang paalala lang po na inyong lingkod ay sumunod tayo sa health protocols at yung napabalita na nakasama rin sa nahihatid natin na balita, pero hindi pa naman po yun tuloy. Yun lang yung napag-usapan at naging suggestion lang ng ating isang Senate President na si Senator Tito Soto, at naiyahin niya sa Malacanang noong nakaraang Martes agad sa tinawag na public briefing. Binapayagan na raw ang mga lahat na pwede na magtanggal ng face shield, hindi na gumamit ng face shield. Pero yun ay panukala pa lang po, kaya wala pa pong sinasabing advisory na totally pwede na. Kaya kumbaga inayunan lang na ng ating Pangulo. At siyempre, doon naman sa ating mga nagtatanong ang lagay ng panahon. Mamaya po, lahat natin lagay ng panahon, pati na yung public service. But before that, kaugnay pa rin dun sa mga senior citizen na pinapayagan na rin lumabas ng kanilang bahay. Pero kailangan lang, ang dami lang sa Chiburetche. Kung halimbawa kay talaga senior citizen, at tapos na kayo dun sa yung vaccinated, sa totally fully vaccinated na po, kailangan dala nyo lang yung mga card. Para sa ganun, hindi kayo nagkakaroon ng problema kung masita kayo, lalo pat nalaman na kayo senior na, di ba? So, pinapayagan po. Napayagan naman, kaya lang may mga limitation at restriction pa rin. Kailangan din sumunod pa rin din sa mga mga tagubilin yan ng ating pamahalaan, lalo na po nang mula sa tanggapan ng IATF, at sila po ang mga nag-endorse para spread out po yung mga ganyang kalakaran na kailangan natin sundin.
At araw po ng Biyernes. Ngayon pong pagsisimula ng ating programa at magtatapos ng araw ng Biyernes. Sa Lunes na tayo muli magkasama-sama ha. At siyempre, June 18, din sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon ha. Ngayong araw ng Biyernes at June 18, isa masaya, masagana at siyempre, through the years na pagdiriwang ng inyong kaarawan. Ganun na rin sa mga nagdiriwang ngayon ng kanilang mga anibersaryo, kahit ba sabihin natin yan ay minute-sari, hour-sari, day-sari, o week-sari, or di kaya month-sari, lalo na po ang year-sari. Yan po. Mula sa pamunuan ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator, siyempre, kaakibat at kagapay pa rin ang programa inyo sinusubaybayan ang Ratsada Balita ni Double J, ang pagbati ng isang maligayang anibersaryo sa lahat ng mga nagdiriwang ngayong araw na to. So, masasabi na yung lingkod ay yan. At dun po, paalala sa lahat ng mga nagsasagawa na ng kanila ngayon, oras na ng lunch time. Yan po yung mga oras na lunch time habang kumakain, nanonood dito sa ating programa para makakalap at malaman naman nila ang mga mahalagang impormasyon, kabilang na rin ang mga balita na naganap, hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras na ito. At hanggang alauna po tayo kaya din sa mga break time na po, paalala din sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kaibigan na ngayon ay nagtatrabaho. Iwanan muna po yung trabaho. Unahin na muna po yung samantalahin ng break time, ang trabaho nakakapaghintayan. Importante ang pagkain. Isa yan sa mga preventive measures natin para sa paglaban natin na ating kinakaharap ngayon na problemang buong mundo. Kaya tayo, kaya natin yan. Kumbaga, ika nga iba ang Pinoy. At laging paalala ng inyong lingkod, huwag pong kalilimutan na bago sumabak sa anumang kainan, lalo pat ng lunch break, huwag pong kakalimutan ang baso ng tubig laging nasa harapan. Alam nyo na kung ano ibig kong sabihin, ha? At sumasagot sila. At dun po sa ating mga live televiewers dito sa ating himpilan, kasalukuyan naman sila mga may snack. Nag-lunch na ba kayo? Di ba? Sige. Just stay put lang ha. Siyempre, ngayong isang oras tayo magkakasama at Lunes na muli tayo magkakasama-sama para pa rin dito sa pagpapatuloy ng programa Ratsada Balita ni Double J. Ngayon na po, dito sa mga nagtatext, nagtatanong, Double J, ano ba ang lagay ng panahon? Lagay ng panahon. Atin natin ang lagay ng panahon. At siyempre, kasama na rin yung yung mga public service at susunod na mga balita. At siyempre, di sa mga nagtatanaw, lagay ng panahon. Lagay po ng panahon ay wala naman tayo inaasahan bagyo. Sa loob ng hanggang 5 araw. Kung ngayong araw ng Biyernes, darating ibig sabihin lang hanggang Miyerkules, wala tayong dapat alalahanin na merong bagyo. Dahil kasalukuyan po, wala pa rin binabantayan ang pag-asa na LPA na namumuo. Yan na nagsisimula ang bagyo. So, ibig sabihin po, patuloy pa rin na umiiral ang tinatawag na habagat. Yan po, yung mga habagat niya kasi kaakibat po at kasabay ang thunderstorm kung kaya't magkakaroon ng mga ilang pagulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon at lalo na po sa bahagi ng Southern Luzon dahil dun po nagagaling itong mga habagat na to. Sanhi pa rin yan na biglang pag-init, biglang lalamig. Expected na natin na biglang lumamig dahil nag-uulan. Balik pa rin pa sa tinatawag na tag-init. Kaya sana rin po mga sa susunod na araw na medyo tataas pa rin ang ating temperatura. Ibig sabihin ko ngayon na pumapalo sa mga 29 to 32, mas tataas pa po yan. Ibig sabihin, lalo na po sa bandang pagsapit ng mga bandang papasok ng hapon, mga alauna hanggang alas 3 po yan. Ayan, sana po yan, ha? Pero ganun pa man, gaya ng paalala na inyong lingkod, wala pong dapat alalahanin
sa bagyo dahil wala pong inaanunsyo na bagyo o LPA na binabantayan hanggang sa mga oras na to. Hindi na mauulit yung Dante na 8 beses na naglandfall sa bahagi ng Mindanao at Visayas. At samantala, dadako naman tayo sa isang public service pero ito dapat din malaman nyo malaga impormasyon po ito. Yung minsan mas madalas ang natagawa ng SWS yung pong social weather station. Nagkakaroon po sila ng tinatawag na pag-aanalisa sa mga damdamin, agam-agam ng mga mamamayan. Kaya po napakahalaga rin minsan na iba naman po kasi nasabi niwala ka dyan kasi hindi naman ako na-interview niyan hindi naman po dapat lahat interviewin kumbaga tinitignan lang po nila yung merong credibility o credential para matanong kaugnay sa kanilang gusto tanong at para maipalam naman sa ating sa buong sambayanan kaya yan po ang ginagawang survey ng SWS. At sa kasalukuyan, ito po yung bilang daw na mawalan trabaho bumaba nitong nakalipas na buwan ng Mayo ayon naman sa SWS. At hi kay Miss Elisa Bautista Bier mula naman sa Public Information Office ng Pasay City Hall. Yan, na talagang mga alam niyo po kasi pag mga taga-PIO nagmo-monitor din po yan sa mga lalo na sa mga balita, mga nagaganap dahil una-una ang Public Information Office po ay ang tanungan. Tanungan niya ng hindi lamang ng mga mamamahayag kundi ng mga mamamayan pag meron silang gustong malaman lalo na po sa kinalalaman sa kanilang nasatakupan lungsod. Yan po yan. Maraming salamat kay Miss Elisa Bautista Javier. Sabi niya, watching po dito. At regards pala sa iyong boss, kay June Burgos, yung hepe at si Deputy na si Elmer Messina. At siyempre, yung ika nga mas matikas din sa dalawang hepe na taga-sunod na si Reggie. Yan, Reggie. Kayong tatlo, mabuhay po kayo at salamat sa patuloy na pagsubaybay. Dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Dito sa ating himpilang Broad Dreamcast Communicator. Magandang pananghalian kay June, kay Elmer at kay Reggie. At siyempre, ganoon na rin sa kanyang mga kasamahan dyan, mga staff na. Mula naman sa pangunangan nito si Miss Elisa Bautista Bier. Kasama na rin dyan ng isa sa matikas na gwapong-gwapo po. Sa totoo lang kasi nahabol po lagi ng mga kababaihan to. Si Teddy Opaga, yan po. Pag narinig din yung pangalan Teddy, sino yun? After a while, pag nakilala sa kanya, kaya pala, habulin talaga. Ayan, siyempre, andyan pa rin ang kanyang ilang mga kasamahan. Mula kay si Ariel Garcelian, si Eric Castaneda, si Shirley Babaran, at si Mark, ayan, si Macjo, yan, Eleuterio po. At si siyempre, ang nag-iisang pinaka man of the hour ng PIO, si Pog, si iPog. Mabuhay ang Public Information Office ng Pasay City Hall. Ayan. At kaugnay dun sa binabanggit natin kanina na bumaba ang araw bilang. Ito po, bumaba ang bilang na mawalan trabaho sa bansa. Ito po, public service para alam niya noong nakalipas na buwan ng Mayo. Ito ay base sa lumabas na resulta ng survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS. Isinagawa ang nasabing survey mula noong April 28 hanggang May 2 kung saan ang mawalan trabaho ay umabot na sa 12.2 million na mas mababa ito kumpara noong Nobyembre na merong 12.7 million ang walang trabaho. Taon na lang umabot sa record high na 45.5% noong buwan ng Hulyo. Ibig sabihin nung nakalipas na taon pa po ito ang walang trabaho. At ang face-to-face interview survey ay kinabibilangan ng 1,000 o 1,200 adults mula naman sa Luzon, Metro Manila, Visayas at Mindanao. Yan po yung mga pinagkunan ng source sa pamagitan po ng survey ng SWS. Ayan po, ang dami na nawalan trabaho. Hindi na tayo dapat magtaka. Isa lang naman ang naging dahilan kung bakit halos lahat naman buong mundo hindi lang naman yung kinakaharap natin problema. Mas ganun din sa kanila. Pero iba lang sa atin dahil dito sa atin, after all, nakakagawa pa ng tumaba,
para malis ang stress. Ika nga, sabi kaya daw ganun lang ang bilang ng ating naman ng COVID kasi maliit na bansa, hindi yun. Iba kasi ang immune system po ng mga Pilipino dahil we are born in the tropical country. Hindi katulad sa mga bansa na mga malamig, yan mas madalas. At lalo na sa mga medyo may etik na konti na ika nga may arte, yan. Mas madalas tamaan ng mga COVID at gustong kapitan ng COVID yan. Bakit po? Hindi kayo nagtatanong kung bakit ko nasabi. Alakalain nyo ba naman na para lang daw makabalik doon ng mga OFWs natin, kailangan magpaturok pa ng Western brand ng bakuna? Sabi ko nga, kung sakaling gano'n ang gusto nila mangyari, kayo na lang, dyan na lang kayo. Dito ako sa bansa ko. Ako kayo, may kailangan sa akin eh. Bakit pipiliin nyo pa kung ano gusto kong bakuna? Ako may katawan, ako nakakaranda, ako nakakalan. Di ba? Yan dapat natin ang gawin. Lagi, pairal sa ating mga sarili na mga kapwa natin Pilipino. Lalo pa kung tayo ay nasa ibang bansa, marunong naman tayo makisama. Pero meron tayong paninindigan. Ika nga, yan ang number 1. At siyempre, bago tayo magpatuloy para sa paghatid po ng mga balita ngayong araw ng Biyernes, ang mga balita na naganap hindi lamang po kahapon, kagabi kanina, at hanggang sa mga oras na to, siyempre, ang mga ulo ng mga balita, ihatid natin dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Ayan. Ito na po. Bago yan, oras muna sa buong bansang Pilipinas. Ganap na po alas 12:20 ng tanghali. Mahaba pa yan. Di sa mga naglalans lalo na lunch break, haba pa yan. 40 minutes para kumain. Huwag kayo magmadali. Nasabi niya, may trabaho pa. Andyan lang yan. Ako, hindi naman naalis ang trabaho. Andyan lang yan. Ang importante ang pagkain. Yan po, Okay. At sa lahat ng mga nakikinig at tumatalima dun sa ating paalala, maraming salamat. Dahil po ako, nagigali ko na yung gawin niyang pinaka-the best remedy sa mga tao nakakalimot. Yan po, paalala. Yan po. At narito na po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. No mas Christmas, posibleng raw na makamit. Yan ang sinabi sa Malacanang. At isang mga congressman ng party list nagpaalala sa mga senior kaugnay sa kanilang paglabas ng bahay. Dapat talaga, sabi ko nga maganda yung ganyan ginagawa nila na yung ang gamot sa mga tao nakakalimot. Paalala! At mula pa rin sa mababang kabulungan ng Kongreso, Salon, para sa DOH o Department of Health, pondong nakalaan para sa allowances ng mga health workers, wag gamitin sa COVID-19 response. Baka may mga pondo naman na naka-allocate dyan. Ba't pakikialaman pa yan? Para sa mga health workers yan. Tama po yan. Tama-tala. Isa pa rin po sa ulo ng mga balita, higit na 700 healthcare workers kailangan para sa Metro Manila. Pero tataka kayo, kailangan health workers, pero ang gusto pa ng DOLE ay makapagpaalis pa ng mga nurse papunta sa iba't ibang bansa na mas digital para yung 5,000 dahil ang limit 5,000 lang pero dapat dagdagan daw. Ibig sabihin, tapos ngayon biglang magpapalabas sila na kailangan daw mahigit na 700 healthcare workers kailangan para sa Metro Manila. At samantala, safety seal certification inilunsad na sa lungsod ng Makati. Nabota City, sinimula na magbahay-bahay para sa pagpabakuna.
At environmental group umapila sa wastong pagtatapon ng mga medical waste. Kasi iba, pinupulot pa tapos ugas at bebenta di ba? Katulad po na napaulat sa bahagi ng Cavite na dami mga gloves. Na kwantes na rubber rin ugasan. Baka mamaya pati face mask niyan hugasan na rin laban. Lako. Tama yan. Mamaya po ang buod ng balita na yan. At pagpapadala raw ng mga OFW sa Oman, tigil muna. Yan ang sinabi ng Department of Labor and Employment. Bakit kaya? Baka may kaguluhan. Mamaya pa malaman natin ang buod ng balita na kung bakit tigil muna. Wala mo nang alis na patungo ng Oman. At higit sa lahat, ito po, ang pamahalaan, target ang 26 million household na magkaroon ng mga bank account. Wala naman pong tatanggi. Kada sinong mga household, mga nanay na walang tatanggi. Pagka bibigyan ka ng bank account, lalo pat may laman, di ba? Pero sabihin natin na mismo, kasi una-una, mamaya po, talakayin natin na. Ito lang po muna ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Biyernes. At bago natin hatid ang mga buod ng mga balita, mula naman po sa ulo natin mga balita, ang oras po muna sa buong bansang Pilipinas. Ganap ng alas 12:25 ng tanghali. Tanghali ba po? Kasi pag pumasok ng saktong alauna, ayan na po yung unang oras ng hapon. Kaya di sa mga bababati ng good PM, ang sasagot ko po sa inyo, good noon. At paalalang muli sa ating lahat ng mga taga-subaybay na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programa Radsada Balita sa pamagitan pa rin natin himpilang Broad Streamcast Communicator. Huwag kakalimutan ang lunch. Kumain po, yan ang importante. Kahit paulit-ulit, sasabihin ko po na sasabihin yan dahil baka mamaya saglit lang yung lingon ka lang ng kanan, lingon ka lang kaliwa, nakakalimot ka na di ba? At narito na po ang ulo ng ang buod ng ating mga balita. Yung pong binabanggit ko kanina na darating na Disyembre, layo pa no, Christmas. Ano pa lang ngayon June pa lang Anyway, yan po, no mas, yung daw no mas Christmas. Wala sa darating na Disyembre, wala nang masusuot ng face mask, parang ganon. Kung inayudahan ng insistensyon ni Senate President si Tito Soto na tanggalin ang face shield, umokay sa Pangulo, pero wala pa pong nilalabas na order okay daw, pwede raw. Ito naman po yung mask, pwede ka lang magtanggal ang face mask para sa darating na Pasko. Ito po, dahil posible raw na mangyari at posible makamit. Naniniwala ang ilang mga eksperto na kayang makamit ng bansa ang tinatawag na No Mas Christmas kapag malaking bahagi ng populasyon ng bansa ang naturukan na ng bakuna laban naman sa COVID-19. Sinabi ni Octa Research Member of the University of Santo Tomas, Biological Sciences Professor Father Nicanor Astriaco, na kailangan ng bansa ng 33 million dose ng COVID-19 vaccine para mapigilan ang virus at ang 52 million na dose naman ay para makamit ang herd immunity. Paliwanag nito na kapag nakamit na ang herd immunity sa National Capital Region, plus 8 na kinabibilangan ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Laguna, Batangas, Pampanga, Metro Cebu at Metro Davao ay mapoprotektahan na natitirang bahagi ng bansa dahil nagmumula sa Metro Manila ang pagkalat ng virus. Yun pala nasabi ni Father, dito pala nang galing sa Metro Manila bago napunta sa mga iba't ibang mga karatig lalabigan. Parang lumalabas na pala ang hina ng immune system na dito sa Metro Manila. At tuloy pa rin po, ito, bati rin sa kanilang ginawang kalkulasyon na kapag merong 250,000 katao ang nabakunahan na sa isang araw, mapipigilan na ang virus sa Oktubre at makakamit na ang herd immunity
sa darating na Nobyembre. Ang ganda naman ng calculation, ano? At para makamit ang pagpili o pagpigil ng virus, ay dapat nabakunahan na nasa 45% ng populasyon ng NCR plus 8 o nasa 16.65 million kada tao. Kaya kailangan ng nasabi na 33.5 million dose ng bakuna, at para makakamit din ng herd immunity ay dapat mabakunahan ng 70% ng populasyon ng NCR plus 8. Ayan pala. Kaya ang problema po, ganyan, hanggang ngayon marami pa rin atubili. Bakuna ba? Baka mamaya, ganyan mga masyadong advance ang iniisip. Malaki rin ang tiwala ni Presidential Spokesperson Harry Roque na madaling makamit ang No Mask Christmas, kung saan meron ng mahigit 5.5 million Pilipino na ang naturukan ng bakuna ng 2 dose. So, ibig sabihin, fully vaccinated na po. Pero, ganun pa man alam naman natin na preventive lang yan Ika nga para hindi ka ganun kadaling pasukan ng anumang virus di po ba? Pero gamot, wala pa po. At dahil po dyan, para makamit nga ang face mask Christmas, no face mask Christmas, kaya nagpaalala naman ang isang mambabatas mula sa kapulungan ng Kongreso. Ito po, sinigundahan ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes ang paalala ng Department of Health sa mga fully vaccinated and senior citizen na iwasan na rin ang madalas sa paglabas ng bahay. Sinabi ni Ordanes na naunawaan niya mga nakakatanda na mahigit 1 taon na hindi nakakalabas ng kanilang bahay, ngunit anya kailangan pa rin ay bayang pag-iingat dahil nananatili pa rin ang banta na makuha nila ang COVID-19 kahit sila ay bakunado na. Yan po sinasabi natin di ba? Na kahit sabihin mo bang fully vaccinated ka na, prevented lang yan. Kumbaga parang nag-shoot ka lang Nike of Johnny Armor. Parang nag-shoot ka lang ng armor, ganon. Pero yan, nasa katawan natin. Kumbaga, hindi po tayo ganon kadali na mapapasukan ng nasabing virus. Pero, gaya na sinasabi, hindi ganun na, porket bakunado ka na, huwag ka na mag-alala. Kung labas ka pa ng labas, iba na, makakasalama, ganun pa rin, dagdag lang dagdag, di ba? Pinahirapan mo lang yung bakuna mo. Kaya po, at dahil sa paalala nga ng mambabatas, dapat maintindihan ng seniors na ang pagiging fully vaccinated ay hindi nangangahulugan na hindi na sila tatabla ng nakamamamatay na sakit. Oo nga. Ano lang po Dagdag paalala lang niya na ang tanging pinahintulutan ng Interagency Task Force o IATF ay ang mga 65 years old pataas na nakumpleto na ang 2 dose ng COVID-19 vaccine. Pagdiin lang ni Ordanes, napakahalaga na bukod sa ID at discount booklet ay dapat bitbit rin ng mga seniors ang kanilang vaccination card para hindi na maabala pa. Kasi mamaya hanapin hindi may wawala yan, maghahanap. Ay magandang tanghali ang ating top hand na si Josephine Roquero. Good afternoon, Double J. Blessed Friday. Keep safe and take care of your health. God bless always. God first. Thank you. Salamat, Diyos. Hindi ka pa huli? Half hours pa lang naman tayo nag-uumpisa. Ito pala, umpisa pala ng balita. At don't skip your meal. Baka hindi ka pa kumakain, Diyos. Please, don't skip your meal. Kailangan natin na, preventive natin na panlaban sa anumang ating kakaharapin na problema, bring Josephine Roquero on camera. At ayan. Okay. Ayan, just sa monitor mo, pindutin mo lang yun sa mababa. Invite kita pagka at mamaya magkaroon tayo ng pag-uusap At ba, at tuloy pa rin dahil nga kailangan din ng mga senior citizen na pag lumalabas ng bahay at saan naman pupunta, kailangan dala nyo yung ID nyo at yung discount booklet bilang pagpapatunay na senior. At higit sa lahat yung vaccination card na katunayan na kayo ay fully vaccinated na. Kaya pero dahil sa paalala pa rin ng mambabatas, dapat din anya na sumunod ang mga nakakatanda sa minimum health protocols, lalo na ang pagsuot ng face mask at face shield, gayon din ang pagsusunod yung palaging susundin ang tinatawag na social distancing. Ayan po ating mga paalala at mula sa mababang kapulungan ng Kongreso ang paalala
para sa mga senior citizen. Mabuhay mga senior citizen! At hindi lamang po, ika nga ang mga mambabatas mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, papaalala sa mga senior. Bagus, naninilip din po yung mga yan. Lalo na sa mga tinatawag na hindi dapat gamitin ang pondo na, bakit mo pakikialaman yan? Ito ba? Binalaan yan ang Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Ang Mike Defensor po ang nag-introduce ng ivermectin na nagkaroon pa ng mga issue dyan. Ayan po, Mike Defensor, ang Department of Health sakali namang gamitin ang kagawaran ng ilang milyong pisong allowances na nakalaan para sa mga health workers sa ilalim ng Bayanihan Tullo. Ginawa ito ni Defensor bilang sagot sa mga reklamo na nasa 36 million halaga ng allowances ng mga empleyado ng Philippine Orthopedic Center sa Quezon City ang ginamit sa mga COVID-19 related activities. Giniit pa ng kongresista na hindi ito maaaring gawin ng DOH dahil malinaw sa Bayanihan Tullo na dapat bigyan ng karagdagang hazard pay, special risk allowance at iba pang benepisyo mga health workers sa bansa. Sa ilalim pa rin ng batas, hiwalayan niya ang pondo nakalaan para sa pandemic response intervention tulad ng pagbili ng mga protective personal equipment at hiwalay nga rin ang 13.5 billion na allocation para sa allowances at iba pang benefit ng mga health workers. Ayan mga congratulations sa ating mambabatas na si anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Sana magpatuloy po ang ganyang inyong paghilip. Kaya nga hindi naman kayo naninilip, kumbaga tinatanong na baka nakakalimot, di po ba? Maraming salamat kay Representative Mike Defensor, kaibigan din natin yan At paano? Ika nga, basta maganda kaibigan, pero pag kaibigan kita, pero pag medyo binoto ka pa ng taong bayan, tapos ganyan ka. Magkakilala na lang tayo. Pero saka na. Pag-aaralan ko muna. Alam po, kaibigan mo, kakilala mo rin siya, pero hindi mo pwede consider na kaibigan pag gaganyan. Di ba ba? Halimbawa ka, masyado ka na ng argabyado ng kapwa mo na ganun ang kasama mo. Ituturing mo pang kaibigan. Di ba? Kasi baka bukas makalawa, ikaw na rin ang inaalipustangan. Yan po, ingat sa mga ganyang klase ng tao po Tuloy pa rin natin mga balita. Ang ating mga balita na naganap, hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, at hanggang sa mga oras na ito na balita. Ito po, yung sinasabi natin na kahapon, kung maalala nyo, yung binanggit natin na nagre-request ang dole na payagan pa ng mas mahigit sa 5,000 ang ating mga nurse na siyang mga tinuturing ng mga health workers na makalabas ng bansa. Yan. Kaya naman, sabi nga ng iba, bakit pa alisin kulang na nga tayo rito. Kasi ang problema, hindi na asikaso ng Department of Health. Yung allowance lang nila, bagkus nagagamit pa mula sa Bayanihan to yun Tapos hindi pa paano naman mabubuhay? At di naman robot natin mga health workers na pagka naglobat, palit lang ng baterya. Tao rin po yan. Kaya yun po yun na sabi kanina ni anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor na huwag nang pakialaman yung nakalaan sa Bayanihan to na pondo na para sa mga health workers at huwag gamitin dun sa pandemic response. Ilipin at sisilipin po talaga. Ano po, mahigit 700 o 700 ang bakanting trabaho para sa mga healthcare workers sa Metro Manila. Ito ay ayon kay Health Undersecretary at Treatment Cesar Leopoldo Vega. Ayon kay Vega, nasa 3,500 trabaho ang binuksan kamakailan sa Metro Manila, pero meron pa rin anyang 22% na bakante. Yung kinakailangan niya nilang healthcare worker ay para sa mga pampubliko at pribadong ospital, pati na rin sa mga testing center at isolation facility sa Metro Manila. At ang matatanggap na sahod ng mga makukuhang healthcare workers ay salig sa salary standardization sa posisyon na kanilang hahawakan. Samantala, sinabi naman ni Vega na ang healthcare utilization rate ngayon sa Metro Manila ay nasa low risk na dahil nasa 48% na lamang ito sa ngayon
At ganun din sa ICU occupancy rate na nasa 51%. O, tanyo na. Ay, sinasabi natin eh. Yan pa mga palagay nyo, yung bakanting 3,500 yan, o kailangan na mahigit na 700 bakanting trabaho para sa mga healthcare workers. Susungga ba nila yan? After all na ganyan lang ina-announce nyo. Diba? Ambira. At oras po sa buong bansang Pilipinas, ganap na po ang alas 12:39, isang minuto na lang, at lalabas 20 minutes na lang pala. Anyway, mahaba pa po ang pagsasama natin hanggang mamaya alauna, kaya just stay put, at mahaba pa rin po, may mga marami pang balita na dapat kayong malaman. At speaking of trabaho, kailangan daw ng ng 700 na bakante, o di kaya nasa 35 daw yung binuksan, ha? Pero kailangan 700 na bakante trabaho para sa mga healthcare workers. Eh bakit pinapaalis pa? At hinihiling pa ni Dole Secretary na kailangan dagdagan pa yung 5,000 para makaalis ang atin. Tama na. Ako, hindi sila magkaintindihan. Hindi, tapos kamukat-mukat eh. May magtatanong, di po ba? Kayo, tanong nyo na sarili nyo, bakit pa alisin? Ano ang problema? Ang problema po kasi ay malaki raw ang kontribusyon ng ating mga nurse na nagpupunta sa ibang bansa pagdating sa mga remittances. Ayun, di ba? Ayun ba ang dahilan? At samantala, yan pong sa lungsod ng Makati, yan po, naglabas na sila ng tinatawag na safety seal certification. Ha? Tiwala Makati City Government, natataas ang bilang ng mga negosyo na magbubukas matapos ang paglulunsad ng safety seal certification. Pinangunahan ni Makati City Mayor Abby Binay at ang ilang mga negosyante sa lungsod ang safety seal certification launching, at ito'y naganap kahapon. At nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga oras na to ang nasabing safety seal, lalo na po doon sa mga iba pang mga nag-a-apply na rin po para magkaroon sila ng safety seal. Layon pa rin ang nasabing safety seal ay para sa mga negosyante na papayagan mabigyan ng karagdagang bilang ng customer na papapasukin sa kanilang mga negosyo gaya ng mga kainan at ilang mga iba pang establishmento. Ang nasabing safety seal ay nagpapakita ng compliance ng establishmento na sumusunod sa minimum public health standard na inulunsad ng national local government. Tama po yan na una nang napabalitaan natin 2 weeks ago regarding yung safety seal. Kaya para magkaroon ka nun, kailangan justified po talaga. Meron ka rin panlaban na kamaman, may mga bogus din na inspection kunyari. Taga-ano po kami, kailangan namin magkaroon ng inspection. Meron po ba kayong safety seal? Ganyan. Tapos yung pala, bogus pala. Anyway, paalala rin po sa ating mga ilang negosyante na kung sakali meron pong gumagawa ng ganyan, siguraduhin lang po na talaga na sila ay coordinated at the same time, lehitimong empleyado. Halimbawa po Makati, makipag-ugnayan po agad kayo habang nagsasagawa sila ng tinatawag na inspection. Tawagin na po agad para malaman dahil after nan, susunod yan. Ma'am, may kulang po kaya dapat ito, may kulang ang compliance nyo. Hindi kayo nakapag-comply ng ganito, ganyan. Ito na nga, safety seal. Hindi po kasi kailangan ganito. Magmumulta po kayo yan. Tatanong, magkano multa? Kung gusto nyo matuloy operation nyo, dito na lang, magmulta na lang kayo at kami nang bahala gumawa ng papel nyo. Ganyan. Ako, wag na wag po kayo magpapabiktima sa mga ganyang klase ng tao. At nako, marami pong lumalabas na ganyan, lalo sa mga panahon ngayon. At kung sakasakali naman po, meron kayo na encounter na ganyan, ora mismo. At pagbigay nyo, alam nyo agad po sa inyong lingkod. Andito po ang CWJ at anytime, a-action po sa bagay na yan. Apo. Nagtatanong po, ano po ang contact number? Kung di ako nagkakamali, mga mahigit 30 beses ko nang in-announce sa atin. Anyway, ito po. Pwede rin po na ika nga ay kung sakasakali magkaroon kayo na encounter na gano'n. O kaibigan nyo man po, kakilala nyo nagtanong kung paano bang gagawin ang ganito. Yan po, gaya ng pangako ng lingkod. Dahil bilang public servant po at kasabay ng paglilingkod, hindi lamang po paghahatid ng mga halagang impormasyon at balita, kasama pa rin po sa aming
kakibat na paglilingkod ng ganyan para sa mamamayan. So sakali po meron kayong mga kaibigan, kamag-anak at kakilala na naka-encounter na ganyan at medyo aligagan, hindi malaman kung anong gagawin, kung ito ba totoo, o gogus or what, di po ba? Pagbigay alam po agad sa inyong lingkod at mismo tayo action. Ito po aking number, take note po. Ito po ang group number natin at 0956 889 0463. Yan po. Yan na. Yan na ang ulitan. Bawal daw po yung paulit-ulit. Redundant. Tuloy po ating mga balita. Oras sa buong bansang Pilipinas. Ganap na po alas 12:43 ng tanghali. Tanghali pa rin. Sa mga kumakain na, kain lang. Kain lang po kayo. At pag ginakawalokin, makita ko kayong busog. Busog na po ang inyong likod. At speaking of mga LGUs, naglunsad ng Makati ng safety seal para sa kanilang mga business establishment. At Nabota City naman, nagbahay-bahay para sa bakuna. Ito po, sinimula na ng Nabota City Government ang pagbabahay-bahay para mabakunahan ang kanilang residente laban pa rin sa COVID-19. Sinabi ni Nabota City Mayor Toby Chanco na inuuna nila ngayon ang mga bedridden, senior citizen o mga may edad na hindi na kayang makapunta sa mga tinakdang mga vaccination sites. At sa unang araw ay merong 30 mga senior citizen ang naturukan na ng bakuna na pawang mga naninirahan sa barangay Tangos, North at South. At mula ng simula ng pagbabakuna ng mga nasa A5 category ay umabot na rin sa 160 member ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4PS ang nabakunahan na. Ayan pa rin sa alkalde ng lungsod ng Nabota na si Mayor Toby Chanco. Mabuhay po kayo, Mayor Toby Chanco! At ito po, lagi natin pinapaalala sa mga parang wala lang, parang gano'n pero hindi nila alam kung ano yung magiging problema bilang hazardous, di ba? Ito po yung environmental group dahil nag-ano sila, nabahala sila dito sa ika nga yung mga ginagamit na mga medical workers at mga iba pa na basta na lang tapon dito, tapon doon. Ito po, inimok ng isang environmental group ang publiko na gawing maayos ang pagtatapon ng face mask, face shield at iba pang mga medical waste para maiwasan din ang hawaan ng COVID-19. Ayon kay Marian Ledesma ng Zero Waste Campaigner ng Greenpeace Philippines, dapat ihiwalay ng 3 araw sa ibang basura ang mga natipon ng medical waste. Bukod ba sa posibleng pagkalat ng coronavirus, sinabi ni Ledesma na posible rin kasing mapunta pa sa mga karagatan ng mga disposable mask at iba pang medical waste kung hindi wasto ang pagtatapon sa mga ito. Sa kanilang tansya, maabot sa humigit kumulang na 280 metric tons ng infectious waste sa loob ng isang buwan noong nakaraang taon dahil sa COVID-19 pandemic. Dami na. Paano nga naman kung mapunta sa dagat? No? Yung mga walang pakialam na tapon dito, tapon doon. Ika nga, ba naman? Minsan aminin man natin o hindi, totoo, minsan meron pa yung mga mismong garbage collector na minsan simple para makabalik lang at ika nga masabi na naka 2 round o 3 round siya, yeah? Tatapon na lang ng patimple sa may bandang ilog na hindi napapansin. Mga ganyan pong gumagawa. Hindi naman dito nangyayari, kundi sa ilang mga karatig, mga kapitbahay ng NCR po, meron ganyan. Kasi dati sa NCR may mga gumagawa ng ganyan. Yun naman po, tabi-tabi lang sa ating mga nanananghalian kumakain sa mga oras na to. Yun po mga tinatawag na, ano ba tawag noon, yung malabanan, yung mga nag-ano ba. Minsan, kinuha sa ibang bahay, matapos ng mga isang oras, 2 oras na clear nila yung sa ng kuhanan ng dumi, ikot na ganyan. Bigla pag nakakita ng pagkakataon doon sa isang kanal na open at doon na ibubuhos.
Alam naman natin ang mga nangyari na yung ganyan. Sana naman di sa mga nakakakita ng ganyan, parang wala lang, ipagbigay alam din po natin sa kinaukulan. At kasi mahirap na baka kung katwiran natin sa mga ganun, yung iba, katwiran nila na, wala akong pakialam, di naman ako taga rito eh. Baka po bukas makalawa, hindi na namalayan, pati na rin pala sa lugar mo, nangyayari na yon. Kaya agapan natin po. At samantala, kung tuloy yung pagpapadala at gusto matanggal pa yung limit na 5,000 at gusto madagdagan pa ang pagpapadala ng mga nurses sa iba't ibang bansa. Dito naman po pagpapadala ng mga OFW sa Oman, tigil daw muna. Sabi ng Dole pa rin no? Hindi natin maintindihan talaga. Ako napansin ko lang. Mismo ang isda ang nahuhuli sa sariling bibig. Pagpapadala nila na pinipilit na makali sa mga ilang nurse. Naintindihan naman natin kung bakit gustong umalis ng mga nurse. Ng mga Pilipino nurse natin. Bakit? Hindi nabibigyan ng tamang ng tamang ayuda ng ating pamahalaan eh. Yun yung allowances nila para hazardous pay. Yung mga iba pang benefit na dapat napupunta sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako. Tapos sasabihin pa ng DOH na gagamitin yung pondo mula sa Bayanihan 2 para sa pandemic response. Gagamitin yung pera nila para sa mga healthcare workers. Balik rin natin yung sitwasyon. Yung mga USEC at saka sila Secretary Duque, sila mag-asikaso sa ospital. At sila ng mga health workers naman natin na uupo sa DOH. Ano kaya pakiramdam nila? Di po ba? Dapat gano'n na babawasan yung pondo. Hindi dapat ginagalaw yan. Buti na lang nandiyan natin yung mambabatas mula sa anak kalusugan party na si Congressman Representative Mike Defensor para silipin ang nasabing issue. Dami-dami na nagreklamo na ating mga healthcare workers, mga nurse na katulad dyan. Mapapansin, paalisin pa. Yan pala yung nahabol dahil malaki ang income ng bansa dun sa kanilang mga remittance. Kaya lang, sa isang banda, gusto na rin malis ng ating mga ibang nurse dahil nga hindi nga naiaasikaso ng hirap-hirap kaya ng lagay nila na makikipag salamuha sa mga COVID patient na ganyan. Pero ganun pa man. Congratulations po sa ating lahat ng mga healthcare workers po, ating mga nurse, doktor. Saludo po ang inyong lingkod mula sa pamunuan. Ganun na rin po ang buong pamunuan ng Broad Streamcast Communicator sa patuloy na pagsasakripisyo po hanggang sa mga sandali ito dyan sa ating mga Pilipino, sa ating mga mamayan na nagdurusa dahil sa sakit ng COVID-19. Mabuhay po kayo. Sana wag na pong maulit na may madagdagan pa na ating mga healthcare workers o mga doktor at lahat na po ng mga ating mga healthcare frontliner na magkaroon pa ng sakit o lalo pat malalagay sa balag ng alanganin ng kanilang buhay. Muli po ang lingkod nagsasabi, mabuhay kayo at kasiyan nawa kayo ng ating Panginoon sa ating mga healthcare workers frontliner na patuloy na nagsisilbi hanggang sa mga sandali nito sa ating mga mamamayan may sakit. Mabuhay po kayo. At tuloy pa rin po ating pagbabalita yung pagpapadala ng mga OFW sa Oman. Tigil muna. Samantalang sinuspinde ng DOLE o Department of Labor and Employment ang pagpapadala ng mga overseas Filipino workers sa Oman. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ito ay matapos sama ng Oman ang Pilipinas sa travel ban. Sinabi pa ni Bello na nakatanggap na ng komunikasyon ng kanilang hanay mula sa Department of Foreign Affairs na meron talagang travel ban. Kaya dahil dito, nagpasyaan niya ang Pilipinas na pansamantalang tigil muna ang pagpapadala ng mga OFW sa bansa Oman. Hindi naman tinukoy ni Bello ang rason at kung kailan magiging epektibo ang nasabing suspension ng deployment. Pero ganun pa man, kung kailan man yan, basta may travel ban na inilabas ang bansang ibang bansa, wala tayong pwedeng gawin kundi stay put. Ganyan lang po talaga. Para malaman pa kung anong dahilan, ang sabayanan na lang natin yung further notice mula naman sa bansang Oman. Di po ba? Dito, matanong nyo ako, bakit Double J, ano bang dahilan? Ba't di mo na? Masasabi ko lang isa,
Yan po, advisory. So, antayin natin yung kasunod na advisory. At dyan na siguro malalaman na po natin kung bakit at ano ang mga major reason kung bakit hindi na muna makakapasok ating mga OFW sa bansa Oman. Yan po. At samantala, eto, nakakatuwa po ito. Pero gano'n pa man, kung sakasakaling ganito man ang plano ng ating pamahalaan, dapat sila ang mismong magbigay ng bank account, di ba? At lagyan na rin ng laman. Ito po, yung target na ng ating pamahalaan na magkaroon ng sariling bank account ang nasa 26 milyon katao sa katapusan ng 2021. Sinabi ni Social Economic Planning Secretary Carl Kendrick Dua na pinabibilisan na ng gobyerno ang Philippine Identification System o PhilSys o National ID System. At dagdag pa ng National Economic Development Authority o NEDA chief na merong ng 36 milyong individual ang nagparehistro na para makakuha ng National ID at 3.7 milyon naman ang mga head of the family ang nag-apply na para magkaroon ng bank account. Layon din nila na makapagparehistro ng 50 o 50 milyong katao para sa Philippine ID at makamit ang 100% financial inclusion sa bawat kabahayan sa katapusan ng 2021. O, magandang balita. Kung gusto nga naman ng pamahalaan na magkaroon ng lahat ng mga household ng ating tawag na bank account, sa kanila pala manggagaling. Dahil dito, sinabi nga, basta po, ang importante, makapag-register na kayo at makapag-apply na kayo ng National ID. According po, dito sa kanilang pinalabas na press release, ay layon din na makapagparehistro ng 50 milyong katao para sa Philippine ID at makamit ang 100% financial inclusion sa bawat kabahayan sa katapusan ng 2021. Di ang ganda, di po ba? Kung halimbawa, pero sana sa mga bangko naman, wag naman yung abusuhin na pag may magbubukas ng account pinaka-lowest is 2,000. Bakit? Dito naman ang 500 lang, at saka to be follow na yung paglalagay. Sana sasabihin, hindi kasi kailangan may pondo Pag hindi mo na kaltas ng kaltas. Yung ganon. Pansinin nyo po yan sa mga bank account holder. Meron po kayo stay na imbis na dapat magkakaroon ng interest di po ba? Pero magugulat ka na lang, nawawala na yung pondo mo. Ayan. Pero napakagandang balita po para sa ating lahat, sa ating mga mamayan na talagang kung target ng pamahalaan na magkaroon ng mga bank account ang 26 milyong household dito sa bansang Pilipinas. So, kailangan mag-comply po tayo. Bawat sa atin ay mag-apply na po ng National ID. Yan po, napakahalaga. Isa lang po sa napansin ko sa maganda, kung National ID holder ka, saan man transaksyon ng pamahalaan at maging sa pribado, hindi na po hahanapin na iba pa. National ID is very powerful for your information or data. Yan. At samantala, yan po ang naging kalipunaan ng ating mga balita. Lahat ng buod ng mga balita mula sa natin mga ulo ng balita kanina na naganap hindi lamang po kahapon, gabi, kanina at hanggang sa mga oras na ito. At siyempre, hindi po ako nagpapaalam. Nasabi ko lang. At yan po ating mga balita. Ang balita. At kukumustahin ko naman ang ating mga kaibigan. Siyempre, panyo ko kundi dahil po sa inyo, hindi magiging maganda at masigabo ang takbo ng programang Ratsada Balita ni Double J dahil nagkakaroon po ng sense dahil sa patuloy na pagsubaybay nyo at alam ko naman na hindi lang dahil hangad nyo ang ating mga ibinibigay na mahalaga impormasyon kundi kasama ng balita, kung hindi nalalaman nyo rin po kung ano ba ang mga buod ng nilalabas natin balita. At higit sa lahat, siyempre, alam ko na namimiss nyo ko, kaya kahit pa paano, kahit pinagsasagaan nyo, kung ano man po ang mga nahatid kong balita, dahil gusto nyo lang masubaybayan, makita ang pan. Ako po ang pan nyo, si Double J, para dito sa programang Ratsada Balita ni Double J. Dahil minsan kengkoy, minsan makulit, yan po talaga ang ating identity.
At siyempre, magpapasala, dahil wala na po tayo oras na nalalabi. Nag-iisang minuto na lang. Maraming salamat sa ating mga sumubaybay, lalo na po sa aking one of my top fan na si Josephine Roquero, na dati pong naging kandidata ng Binibining Pilipinas noong pong early 70s to 80s. Yan po. At siyempre, mula naman kasama na si Elisa Bautista Javier ng Public Information Office po ng lungsod ng Pasay. At kanina sumilip rin si anyway, basta lahat po na sumubaybay sa oras na to ngayong araw ng Biyernes. Muli po magkarinigan, magkapanoran pa rin tayo sa darating ng Lunes. Dito pa rin po sa Broad Streamcast Communicator, ang himpilan niyang sinusubaybayan at sa lahat ng mga programa po rito. Sa darating na Lunes, ganong oras, alas 12 hanggang 1, makakasama niyo rin po ang inyong lingkod si Double J dito pa rin sa programang Ratsada Balita ni Double J. At patuloy pa rin po tayo maghahatid ng mahalagang impormasyon at siyempre balita na naganap hindi lamang po kagabi, kahapon, kanina, hanggang sa mga oras na ito. Muli po, maraming salamat, lalo na sa mga patuloy na nagsasagawa ng kanilang lunch break ngayon. Kaya lang po. At dito lang si Double J. Yan. Salamat, magandang pananghalian sa inyong lahat. Turn off Dodge. At napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.